maintindihan kung bakit parang ang light lang ng mood namin ngayon. Samantalang kahapon ay halos ayaw man lang nitong umiti o makipag-usap sa amin. What's gotten into him? Magana siyang kumakain habang panakanakang sumulyap sa akin. Ipaghihimay ako ng pagkain at titingin kay Awi na kanina pa daldal ng daldala. Ayos na naman siya, hindi na masungit at snabera. Alam mo, pwede mo naman yatang reschedule ang meeting mo bukas eh. Gulong-gulo na ako sa babaeng ito pero hindi ako magpapadala sa sinasabi niya. Umiling ako kaya bagsak ang balikat na sinulyapan niya si Aaron. Ayun, workaholic na kasi. Bulong niya sa lalaki na nasa tapat namin pero narinig ko pa din naman. It's okay, luluwas din ako pagkatapos ng ilang araw. Sagot ni Aaron bago muling sumulyap sa akin. Tumango naman ako at masimpleng nag-iwas ng tingin. Kahit panay ang sulyap niya sa akin, madami pa din akong nakain. My treat, sabi ni Aaron nang kunin namin ang bill. Hindi ito pumayag na magbayad kami. Since business ito, binayaran niya sa waiter ang bill namin na hindi ko na alam kung magkano dahil ayaw niya ito ipakita sa amin. Kaya naman namin magbayad. Hindi naman kami nagpunta dito para makalibre porket kilala namin siya ni Awi. Kaso mapilit eh. Alis na ba kayo? Tanong niya sa amin. Tumayo na din siya nang tumayo kami. Oo, maya-maya nandito na ang sundo namin. Sagot naman ni Awi. Lumabas na kami ng restaurant pero lumabas din siya. Hanggang sa ilang metro na ang narating namin, nakasunod pa din siya sa amin. Tumikim si Awi at pansin ko na nakangisi pala ito habang nakatingin sa akin. Nagtaas ba pa nga ang kanyang kilay. Nagmaang-maangan naman ako. Nagkunwari na hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Ilang buwan ka dito sa Pinas? Tanong niya kay Aaron. Hindi ko pa alam. Sagot naman ito. Hindi ko siya sinulyapan at nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa makarating na kami sa labas ng aming villa. Nakasunod pa din siya. Pasok ka muna, Aaron. Wala ka bang gagawin? Aya ni Awi at laking gulat ko nang pumasok nga siya. Late ko nang na-realize na nagkalat nga pala ang mga gamit namin ni Awi. Pasaway, ba't niya pa kasi inayang pumasok? Yung mga swimsuit namin ay nagkalat sa sofa. Nahirapan kaming mamili ng susuotin namin kanina tapos nagkalat pa kami kagabi. Nang makita niya ang mga kalat doon ay pinili na lang niyang maupo sa dining chair. Kaso may nakalapag din doon na red lace itong at pati pala sa mesa ay may nakakalat din na bra. Bago pa niya ito damputin ay inunahan ko na siya. Pulang-pula ang mukha ko sa hiya. Pinagdadampot ko ang mga kalat habang si Awi naman ay nililinis ang iba naming kalat. Nalasing kasi kami kagabi at wala na kaming time na maglinis kanina. Tahimik lang naman si Aaron pero ramdam ko na sinusundan niya ako ng tingin. Gusto mong uminom, Aaron? Tanong ni Awi. Inom muna tayong tatlo habang wala pang sundo namin. Sure. Sagot naman ni Aaron. Tumayo na ito at lumapit sa fridge. Hinugasan ko naman ang mga baso habang si Awi ay nililinisan pa din ang kalat sa harapan ng sliding door. Hindi na kami nagpa-home service kanina dahil ayaw ni Awi. Baka daw may mawala lalo't hindi namin mababantayan. Hindi na gumagalaw si Aaron kaya napatingin ako sa kanya until I realized what made him stiffen. Yung panty, nakasampay sa laag ng wine. Mabilis ako lumapit sa kanya sabay hablot ng panty. Napatingin naman si Awi sa akin habang pigil ang sarili na matawa. Hindi kami nag-party sa bar kagabi pero dinaig pa namin ang nag-host ng isang party dito. Sorry, nahihiya ako sambit. Baka mamaya kung ano nang iniisip niya sa akin dahil sa mga nagkalat kong undies. Yes, it was mine pero hindi pa naman ito gamit. Kinuha niya ang bote ng wine bago bumalik sa dining table. Binanlawan ko naman ang baso bago pinunasan at ipinatong sa mesa. Sinalinan niya ang 3 baso. Lumapit na din kami ni Awi. Hiyang-hiya pa din ako pero sa Awi parang wala lang sa kanya yung nangyari. So, anong pinagkakaabalahan mo nitong mga nagdaang taon? Mabuti na lang at nandito si Awi. Kung wala siya baka sobrang awkward. Business. Travel. Yun lang? Wala man lang bang nakakuha ng atensyon mo? Nagsalubong naman ang kilay ni Aaron. Babae. Dugtong ni Awi. Umiling naman siya. Wala akong flings and I don't date to flirt. Sagot niya kalaunan. So, tatandang binata ka din? He softly chuckled. Kung papala rin, magiging asawa at ama. He smirked. Kung hindi naman, tatandang binata na stalker. Tumawa siya sabay sulyap ulit sa akin. Angas, baliw ka Aaron. Sabi ni Awi. Siya pa din ba? Ang alin?
Nang ma-realize ko ang tinatanong ng aking kaibigan ay kinalabit ko ang kanyang hita dahil masyado ng personal ang tinatanong niya. Nakakahiya. Pero hindi sumagot sa Aaron. Hindi ko din alam kung bakit naghintay ako ng sagot niya. I don't know. Sagot niya matapos niyang ubusin ang laman ng kanyang baso. I don't know. Mas safe nga naman ang sagot kaysa itanggi niya. Hindi siya siguro komportableng sabihin ang totoo sa harapan ko kaya pinili na lang niya na iyon ang isagot. Pinag-isipan pa ng ilang minuto Sabi naman ni Awi bago niya ako binalingan. Hindi ka na umiinom dyan. Huwag ka madaya. Puna niya sa akin kaya inubos ko ang laman ng aking baso. I don't know. And there's only one way to find out. Tanong ni Awi sa lalaki. Akala ko tapos na ang topic na iyon pero ayaw pa din talaga niyang tumigil. Ngumuso si Aaron. Hindi ka naman siguro maglalaro. Tanong ni Awi. Lasing na yata siya kung ano-ano na mga sinasabi. Susubukan tapos kapag hindi nagustuhan aalis. Napailing sa Aaron pero hindi pa din sumasagot. Tumikim ako at inagaw ang kanyang atensyon. Masyado ng personal ang topic at hindi ito ang dapat na pinag-uusapan nila sa harapan ko pa talaga. But half of me was expecting Aaron to answer but he never did. Ang lalim ng iniisip niya. Hanggang sa dumating na sundo namin, dinig na namin ang chopper. Hindi pa pala namin naayos sa mga gamit namin sa maleta. Susunod ako. Sabi ni Aaron habang kanda-ugaga kami sa pagsalpak ng mga gamit namin sa maleta. Nakakahiya dahil wala man lang kaming ka-organized na dalawa. Tumikim ako at naalala na may share nga pala siya sa kumpanya. I nodded without looking at him. May attendant na kumuha ng maleta ni Awi. Ang maleta ko naman ay si Aaron na ang nagbitbit. Inabot niya ito sa akin nang malapit na ako sa chopper. Nahawakan ko pa ang kamay niya pero sa halip na bitawan niya ang handle ng maleta ay hinawakan pa niya ang kamay ko gamit ang isa pa niyang kamay. It's nice to see you again, Myrtle. Mahina ang boss niya pero ewan ko ba kung bakit narinig ko ito sa kabila ng ingay ng chopper. It's nice to see you too, Aaron. Masaya kong malaman na okay ka na. I thought you'd never come back. I thought we'll never meet again. He smiled and shook his head slowly. Babalik ako. Hoy, sabihin mo lang kung ayaw mo nang umuwi at magstay ka na lang dito. Agaw ni Awi sa atensyon namin. Inagaw ko na ang kamay ko kay Aaron. Ayaw pa kasing bitawan agad Di pa kasi nag-usap kahapon kung kailan uuwi na saka madaming sasabihin. Nahiya ako nag-iwas ng tingin. Kumaway naman si Aaron bago ito umatras bago pa umangat ang chopper. Pigil ko ang ngiti sa labi habang nasa biyahe kami. Ang gaan kasi ng pakiramdam ko. Para bang nawala ang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Wala bang thank you, Awi, dyan? Panunokso naman ni Awi na ikinanguso ko. Ano? Hindi ka talaga magta-thank you, Awi? Tumawa ko. Pasaway ka talaga. Hindi pa ako nakatulog agad. Bukod sa kailangan kong pag-aralan yung proposal, para bang ang hyper ko masyado. Naging maganda naman ang kinalabasan ng meeting kaya hindi gaanong sumakit ang ulo ko. The next day, sa office lang ako. 5 p.m. nang umalis ako upang dalawin naman ang iba ko pang business sa mall na malapit. Kahit napagod ng husto, hindi naman ako makatulog. Ano ba itong nangyayari sa akin? Tinignan ko ang phone ko kung sino-sino nag-text sa akin sa maghapon kaso wala naman akong nakita na worth it na replyan kaya binitawan ko din ito agad. Hindi ko pala alam ang number niya. Hindi din niya kinuha ang numero ko. Ay, say. Nag-move on na nga siguro talaga siya. Napangiwi ako. What am I thinking? Bakit ganoon? Ano ba nangyayari sa akin? The next day, panay ang tingin ko sa pintuan ng opisina ko. Mayat-mayang pumapasok ang aking secretary kaya napapatalon pa ako sa gulat. Pati yung mga nasa finance department ay nakailang balik din. Kada papasok sila, napapabuntong hininga na lang ako. Hindi ko maunawaan ang aking sarili kung bakit ako ganito. Baka kulang yung bakasyon ko? What the hell, Myrtle? Oh, don't tell me you want to go back to that island? No. It's already 5. Pauwi na ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ako excited na matapos ang araw ko at umuwi. Tamad kong inayos ang aking bag nang magbukas na naman ang pintuan. Magliligpit na siguro ang secretary ko pero napaangat ako ng tingin nang maamoy ko ang pamilyar na pabango. Si Aaron. Nandito siya. Nakangiti siya habang naglalakad palapit sa akin. Hi. Bati niya. Napakurap na lang ako nang makalapit na siya ng husto sa akin. Parang hindi ka man lang natuwa sa pagdating ko Are you expecting for someone? Tanong niya habang may mapaglarong ngiti sa labi. Wala ako sa sariling umiling at sumagot. No, I was actually expecting you.
Gumuhit ang matamis na ngiti sa mga labi niya. Doon pa lang ako natauhan. What did I say? He chuckled, and it made me want to be swallowed by the floor when I realized what I just said. Nakakahiya ka, Myrtle. Kasi nagkamot ako ng batok at kung saan-saan ko na din ibinaling ang tingin ko. Natutuwa naman siya nakatingin sa akin kaya mas lalo pang nag-init ang aking pisngi. What was I thinking? Bakit ko sinabi iyon? Well, tinatanong mo pa. Siya lang naman ang iniisip mo. Sagot ng aking utak. Ano? Hinapos ko ang aking pisngi. Ngumuso ako at tumikhim. Kasi diba may share ka sa kumpanya ko? There. God, buti na lang at nakapag-isip pa ako ng palusot. Tumangutango naman siya pero may ngiti pa din sa kanyang mga labi. Okay, pero hapon na. It's past working hours already. Tumango naman ako. Kaya nga, late ka nang dumating. Kaluluwas mo lang? Nang masiguro na wala akong nakalimutan ay sinukbit ko ng aking bag at minitbit ko ang aking tote bag. After lunch ako dumating. Pumunta siya sa kumpanya niya o may ibang kinita? Which is which? Bahala na nga siya. May iba ka pa bang lakad? Tanong niya na inilingan ko. Wala naman na. Bakit? I wanted to ask you out. He trailed off. Ask out for what? Like a date? For dinner. Dinner lang. Uuwi na ako. Pero dinner would be nice. Ngumiti siya. Ako na magbubuhat ng isang bag mo. Inagaw niya sa akin ang bag. Naglalakad kami hanggang sa elevator dahil nasa top floor kami at kaming dalawa lang. I feel like I'm being suffocated. Pakiramdam ko ito na yata ang pinakamatagal na sandali na nagstay ako sa elevator. Sabay pa kaming tumikhim na dalawa. Where do you stay? Sa penthouse ko saan nagstay si Awi. Mabuti at ibinabenta ito noon kaya nag-decide na din akong kunin. Total si Awi na lang talaga ang close na kaibigan ko. Those 3 years was tough. It's never been easy. I feel alone and I've had sleepless nights. Nightmare, worries and panic attacks. That's why I've been into therapy. Tumango siya at bumuntong hininga. Ako naman ang nagtanong, where are you staying? Ang dami nilang bahay at mga buildings kaya wala akong idea kung saan siya tumuloy. Sa penthouse. That's 15 minutes drive from my penthouse. Sinalubong ako ng mga bodyguard sa lobby. Kinuha nila kay Aaron ang tote bag. Sa akin ka na sumabay. Sabi ni Aaron bago pa kami makarating sa aming mga sasakyan. Nag-atubilo pa ako sa pagsagot. Sige. Ako na din maghahatid sa'yo mamaya. Okay. Bakit naiilang ako? Dati hindi naman ako naiilang sa kanya. Siguro dahil ang tagal din ng 3 taon na hindi kami nagkita. Wala din kaming naging communication. Ang kanyang sports car ang dala niyang sakyan kaya nakakonvoy sa amin ang kanyang mga bodyguard na lulan sa 2 sakyan. Nakasunod din sa amin ang aking mga bodyguard. Hindi na kami lumayo ng kakainan dahil baka maipit daw kami sa traffic pabalik. We ordered and he let me choose the wine. It felt awkward yet romantic. Hindi ko alam kung ako lang ang nag-iisip ng bagay na iyon. Ang ganda lang kasi ng ambience ng lugar. Napangiti ako nang mapansin ko na titig pala siya sa akin. Ngumiti din siya at napakagat pa ng labi, making my cheeks flushed. Akala ko hindi ka magtatagal dito sa Pinas. I thought you just came here for your resort. Hindi ko alam na sa'yo yung resort. Baka kasi iniisip niya na kaya kami nagpunta doon dahil alam ko at alam kong dadating siya. He softly chuckled. So, hindi ka man lang ba na-curious tungkol sa akin this past years? Huh? Na-curious naman. Lagi ko siyang iniisip at kinakausap habang nakatanaw sa langit. He's not dead yet pero hindi ko din alam kung bakit ko yun ginagawa. Maybe because the sky at night made me feel calm. Na-curious naman, kaso hindi ko mahanap ang social media account mo. Nag-iwas ako ng tingin dahil sa hiya. Napaisip ako kung hindi ba pangit na sinabi ko iyon. Inilabas niya ang kanyang phone. Dahil may 3 dangkal lang ang layo niya sa akin, nakita ko ang wallpaper at lock screen ng kanyang phone. It was a picture of me. Yung mataba pa ako. At itong retokado ko ng mukha. Nakagat ko ang aking labi sabay iwas ng tingin. My heart was beating so fast and loud. Parang nahirapan pa akong huminga. God. Mag 2 years pa lang mula nang maging active ako sa social media. I've been following Awi's account. But she didn't know. I've been using a dummy account. Mahina siyang tumawa. Bakit mo siya pinafollow? Bakit siyang pinapollow niya at hindi ako? Gusto ba niya si Awi?
Sexy si Awi. Malaman, samantalang slim ako. Mas prefer ba niya yung malaman at mataba? God, Myrtle, why are you even thinking about it? Kasi hindi ka naman active at mas madami kang picture sa account niya. Oo, mahilig na mag-picture si Awi. Kada araw ata may picture siyang ina-upload. Ikinunod kong aking noo. I was in between of happy and sad. O mas tamang sabihin na kinfuse ako. Nalilito sa kanya at mas litong-lito sa aking sarili. Oo nga. Sagot ko na lang. Wala na akong maisip na sabihin dahil nagsimula na akong mag-overthink. Ipinakita niya sa akin ang screen niya, yung kanyang account. Ang gamit niyang pangalan ay Chinese name at ang picture na gamit niya ay silhouette. Tumango ako. I'll add you. Will you accept it? Nananadiyang tanong niya. Sige. Nilabas kong akong phone upang i-accept ang kanyang friend request. Done. Can I get your number also? Ha? Bakit pati number? Sige, para kapag gusto mo mag-meeting para sa... No. Para ma-text kita at matawagan lagi. If you're not busy. Ha? Nakakainis. Mabuti na lang at hindi gaano maliwanag dahil halatang-halata na ang pamumula ng aking mukha. Ikaw bahala. Wala naman dahilan para ipagdamot ko ang number ko. Yung personal number ko binigay ko para masagot at ma-replyan ko siya agad. Dumating ang order namin kaya kumain na kami. Halos hindi na kami makapag-usap. Masulyap-sulyap na lang kami sa isa't isa at napapangiti. Hinatid niya ako after dinner. Thank you, Aaron. Hindi pa ako agad makababa sa kanyang sakyan dahil hindi ko alam kung dapat ko ba siyang ayain sa taas pero bakit ko nga pala siya ayain? Good night. Sabi ko na lang bago bumaba. Kumaway ako bago ako dara-diretsyong pumasok sa elevator. Napapangiti ako at napapailing habang naliligo. Para na ako sira ulo dahil napapatawa din ako sa aking sarili. Ang dami kong sablay na moment sa maghapon. Nakakahiya. Ano na lang kayang iniisip niya tungkol sa akin? Pagkatapos kong magbihis, kumuha ako ng gatas sa fridge para antukin ako. I don't think I can sleep fast because of what happened. Nakabukas pa ang kortina kaya malaya akong pinagmasdan ng magandang view sa labas. Kaya ko to kinuha dahil nasanay yata ako sa penthouse noon ni Aaron. It's my favorite spot at his place. Ang glass wall na napakaganda tuwing gabi. Gaano ka ba katagal, Aaron? Alis ka ba ulit? Ay, Sai. Bakit ba mas napapadalas ang pag-iisip ko sa kanya? Siguro na-miss ko lang talaga siya. He's been a good friend. He helped me a lot. Habang naiisip ko siya, sakto namang nag-ring ang aking phone. Unregistered ang number kaya ina-expect ko agad na siya ito. Hi. Bati niya. Yun pa lang ang sinasabi niya, napangiti na ako. Napairap ako. Gustong pagalitan ng sarili dahil parang hindi na ako ito. Hello, Aaron. Napatawag ka? Yeah? Kanina pa dapat pero hinintay ko muna na matapos ka sa ginagawa mo. Are you getting ready for bed? Oo. Nakatanaw ako sa city lights. He softly chuckled. Me too. Nakaupo ako dito sa madalas mong pwesto noon. Nakagat ko ang aking labi. Inaantok ka na ba? Tanong niya. Hindi pa naman. Ikaw? Hindi pa. Late na akong nakakatulog. Sagot niya. Hirap din siyang matulog gaya ko. Pero mula nang magbakasyon kami, medyo okay na ng konti ang tulog ko. Dahil ba sa bakasyon o dahil dumating na siya sa Pinas? Uminom ka ng gatas. Sabi ko, hindi tumatalab sa akin. Beer or wine? Nakanguso kong sagot. Katabi yata ang kailangan ko. He answered and then chuckled. Same? Nakitawa na din ako. Kuha ka ng katabi. Sagot ko naman. Hirap pa akong bigkasin ito. Heto na naman ako. Nawawala na naman ng confident. Napapraning na naman. Baka ayaw akong katabi eh. Natatawa pa ding sagot niya. Ano daw? Bakit naman? Tumawa siya. Baka hindi niya ako gusto. Ha? Ano ba sinasabi niya? Babae? Malamang Myrtle, babae sinasabi niya. Bakit naman? May tao bang may ayaw sa'yo? Inosente kong tanong. Ang sakit na ng dibdib ko dahil sa lakas ng kabog ng aking puso. Tumawa siya. Meron. At kahit ayaw niya sa akin gustong gusto ko pa din siya. Nakagat kong aking labi. Mahina akong bumuntong hininga at napatingala. Nakakainis naman. Sino bang tinutukoy niya? Part of me was hoping that it was me. What? Hoping talaga? Malay mo, gusto ko din pala niya. Sagot ko habang kinakamot ang aking kilay. Tingin mo? Siguro.
Mahinang sambit ko. Tingin mo gusto na niya ako ngayon? Shit, sino ba? At bakit niya ako tinatanong? Hindi naman ako manghuhula. Sino ba? Kilala ko ba? Tanong ko. Matutulog ka na ba? Tapos bigla na lang niyang iniba ang usapan. Ano ba yan? Pinapatulog niya ako? Nakakainis. Bigyan pa niya ako ng isipin. Hindi pa naman, pero kung inaantok ka na, good night. Matamlay na sagot ko. Hindi pa ako inaantok. Pero kung hindi ka pa inaantok at makatulog, pwede ba ako magpunta dyan? What? Bakit? Ikaw ang bahala. Shit, bakit yun ang sinabi ko? Sige, pupunta ako dyan. Sagot niya at pinatay na ang tawag. Napatangan naman ako na ilang sandali. Iniisip ko kung bakit siya pupunta dito. Shit, kailangan ko mag-ayos. I dried my hair using the hair blower. I checked my face. Hindi naman oily at dull dahil alagang-alaga ko na ngayon ang sarili ko. Nag-apply pa din ako ng manipis na face powder. Nag-rub din ako ng salt sa aking labi. Shit, bakit pati ang labi ko? Wala akong bra at ang suot ko'y malaking t-shirt kaya pumasok ako sa aking closet upang maghanap ng maayos na damit. Nagsuot ako ng silk na long sleeve polo at pumili ng magandang house slipper. Inayos ko saglit ang mga kalat bago ako bumalik sa aking kwarto upang makapagwisik ng aking pabango at magsuklay ng aking buhok. Sakto din tumunog na ang doorbell kaya tubila akong lumapit sa pintuan. Muli kong inayos ang aking buhok bago ko siya pinagbuksan. Hi. May dala siyang bulaklak kaya natigilan ako. For you. Salamat. Basok ka. Nakaligo na siya dahil medyo basa ang kanyang buhok. Nakasuot siya ng polo na puti at jeans. Naupo siya sa sofa na nakaharap sa glass wall, kagaya ng pwesto ng kanyang living room set sa kanyang penthouse. Gusto mo ng water or wine? 1 glass of wine will be fine. Anya pero inilapag niya ito sa mesa pagkatapos kong iabot sa kanya. Myrtle? Nagsabay pa kami kaya napatawa kami. Sige, mauna ka na. Kinakabahang sabi ko. I still like you, Myrtle. Napasinghap ako at hindi agad nakapagsalita. Hindi ko kasi ito inaasahan. Sorry kung nabigla kita. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa dahil baka maunahan na naman ako. Ilang sandali ako nakatulala bago ako nakahuma na sumagot. Ilang taon na ang lumipas, Aaron. Pero gusto mo pa din ako? Oo. Yan nga din ang sinasabi nila sa akin. Kaya kung hindi mo ko tatanggapin, magiging matandang binata na lang din ako. He chuckled. Hindi naman ako makapag-react. Nakatanga na naman ako. He still likes me. Natutuwa ako malaman pero handa na ba ako? Sorry kung nabigla kita. Ilang taon ako naging torpe. Ayoko na maging ganoon. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Ayoko na din magpaligoy-ligoy pa. Aaminin ko sa'yo to. I like you too, Aaron. Nagliwanag ang kanyang mukha. Lagi kang sumasagi sa isipan ko. I was thinking that maybe because I've been dependent to you at my weakest days. Pero nang makita kita few days ago sa isla, napagtanto ko na gusto kita. Lumawak ang pagkakangiti niya. Pero I've been into therapy. I'm broken. You didn't cause me this pain and fears and worries and trauma, but kaya ko maghintay, Myrtle. Ang malaman ko na gusto mo ko ay sapat ng dahilan para magstay ako at lumaban. At kahit hindi mo ako gusto, susubok pa din ako kahit pag-aano katagal ang abutin. Ganoon kita kamahal. Naiyak akong tumingin sa kanya. I like him too, and I have feelings for him too. But it will be so unfair for him to love me. A woman that's been broken by someone. Hindi pa ako gaanong okay. At paano kung hindi na ako magiging okay? Nag-aalala kong tanong. I'd still stay. Sabi ko nga, handa ako maging matandang binata. Ikaw lang ang gusto ko, Myrtle. I'm willing to risk everything for you. Ganoon kita kamahal. I'll prove to you that I'm worthy for your love. Bakit kasi hindi lang siya ang una kong nakilala? Hindi yun dadating siya kung kailan hindi na ako buo. Nagpunas ako ng luha. Ngumiti ako bago tinanaw ang city lights. Ganon din ang ginawa ni Aaron sa mga luha na nasa magkabilang gilid ng kanyang mga mata. Am I worth it? Bakit hindi ka nalang humanap ng iba? Yun di hamak na wala nang mas higit pa sa'yo, Myrtle. Dahil kung meron, wala ako dito. Bata pa lang tayo, gusto na kita. He sighed and then smiled. Hindi kita kailanman nakalimutan hanggang sa magkaasawa ka. Gusto pa din kita. So tell me, if it isn't love,
Nakagat kong aking labi. Nalulunod ako sa mga sinasabi niya. I can feel his sincerity and it's making my heart melt. Pero paano yan? Hindi na ako si Myrtle. Iba na ang mukha ko. Ikaw pa din si Myrtle. Walang nagbago sa pagtingin ko sa'yo. Kahit nag-iba ka ng mukha. Umalis ako na ikaw pa din ang nasa puso ko at bumalik ako na ikaw pa din ang laman nito. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Ba't ang galing niya magsalita? Tapos sasabihin niya na torpe siya noon? Kung sana'y nilapitan niya ako noon, Chuck, na may inlove ako sa kanya at makakalimutan ko na si Jason. Hindi ko na mahal si Jason, matagal na. Pero hindi ibig sabihin noon na maayos na ako. No, what happened left me with a deep scar. Bumuntong hininga ko. Kagatlabing nakatingin sa harapan. Si Aaron naman ay nakatitig sa akin at panakanakang sumusulyap sa harapan. May tanong ka pa ba? Tanong niya. Siguro'y naubusan na din siya ng sasabihin. Wala na din ako maisip. I think he already said it all. Umiling ako. Tumango naman siya bago pinurot ang baso na may lamang alak. Inabot niya sa akin ang baso at pinagbangga niya ang aming mga baso. Naging tahimik kami sa mga sumunod na mga minuto. Pinapakiramdaman namin ang isa't isa. Hindi ko maunawaan ang nararamdaman ko. It was so overwhelming. Kung ano-ano na ding mga bagay ang sumasagi sa aking isipan. Gusto kong dumikit sa kanya. Gusto ko siyang hawakan, yakapin at halikan. Tom, hindi naman ako lasing pa. Ang kunti pa lang nang nainom ko. Myrtle. Marahang tawag niya sa pangalan ko kaya nilingon ko siya. Yes. I love you. Naluluha ako. Napakagat din ako ng aking mga labi habang nakatitig sa kanya. Tom, I can feel the strong attraction. Is this even normal? Umawang ang aking mga labi pero wala akong masabi. It's okay. You don't need to answer. Sabi ko naman sa'yo, maliligaw ako sa'yo. Paghihirapan kita. Bakit pa niya kailangan maghihirap? Tanong ko sa aking sarili. He didn't cause me this pain. May agam-agam at issues pero hindi naman siya ang may cause noon. Bakit kailangan niyang mahirapan pa dahil doon? Pero paano kung hindi ko mapantayan ang pagmamahal na inaalay niya? What if, in the end, he'll just to leave me because I can't give him the love that he deserves? What if one day he woke up and realized that I'm not enough? I closed my eyes. Nag-isip ako ng ilang minuto kaso naguguluhan talaga ako. I feel so torn. Kiss me, Aaron. Nagulat siya sa sinabi ko. Nagulat din ako dahil nakaya ko itong sabihin pero yun talagang gusto ko. I want to feel his lips. Awang pa din ang kanyang labi. Hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Nanatili naman ako nakatitig sa kanya hanggang sa unti-unti siya lumapit sa akin pero nakikita ko na nag-aalangan siya. Ngumiti ako. You don't even have the guts to kiss me. Because you realize that I'm not that attractive enough to you. Because of my new look. I think you're just confused. Akala mo lang gusto mo pa din ako pero ang totoo. My eyes widened when his hands snaked around my waist. Seryoso ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. I can see passion. I can see fire burning through it. Napalunok ako habang taas-baba ang aking dibdib dahil sa bilis ng kalabog ng aking puso. I love you, Myrtle. Bulong niya bago naglapat ang aming mga labi. I closed my eyes. Pinakinggan ko ang sinasabi ng aking isip at puso. Tom, the attraction was powerful. Naramdaman ko na ito noon sa kanya nang wala akong maalala. Sobrang komportable talaga ang pakiramdam ko noon sa kanya. Siguro alam ng aking subconscious na mapagkakatiwalaan siyang tao. Natotoo siya. I like how he kissed me. I like how he holds me. Matagal na naglapat ang aming mga labi bago ito unti-unting gumalaw. It feels magical. I can feel the bees flying inside my stomach. I feel dizzy and hot. Hinawakan ko ang kanyang balikat habang unti-unting sinasabayan ang kanyang labi. His kisses were slow yet passionate. Para bang wala siyang planong palalimin ito. And after 2 minutes, he let go of my lips. Nanatiling nakayapos ang isang kamay niya sa akin. Ang aking kamay naman na nakahawak sa kanyang balikat ay unti-unti kong ibinaba dahil sa hiya. Dinalaan niya ang kanyang labi. Why did you ask me to kiss you? Hinihingal niyang tanong. Ngumiti ako at umiling. Nagiinit ang aking pisngi dahil sa hiya at dahil na din sa halik. I just want to feel your lips again. He chuckled. So, what did you realize? That I'm attracted to you.
that my attraction to you since 4 years ago got even intense now. That made him fluttered. My attraction to you got more intense too. Nakangiti niyang sagot. Ngumiti din ako. Wala na akong masabi. Hinapos niyang aking buhok bago hinapos ang aking pisngi. I'm happy to see you. And I'm happy to be back. Actually, I didn't know what to expect. I don't know how will you react if you see me and how would I approach you. Naduduwag pa din ako pero hindi na ako pwedeng magpakaduwag. Natuto na ako. Hindi na ako makapapayag na mapunta ka pa sa iba. I won't let that happen either. Sa kanya lang naman ako kampante. Sa ilang double dates na sinubukan ko kasama si Awi, wala man lang lalaki na nakaramdam ako ng tiwala. Kay Aaron lang talaga. He sighed with a smile on his lips. You made me fall deeper again, Myrtle. Thank you, Aaron. Malamlam ang aking mga mata. Thank you for coming back. I've been curious about you the past years. Iniisip ko kung kumusta ka na. Kung nakalimutan mo na ba ako at kung may nahanap ka na bang iba. There were times that I feel like I wanted to see you. I wanted to find you pero ayokong magulo ang buhay mo. Naghintay lang ako ng ilang taon bago bumalik. The past years without you was hard. Maraming beses na gusto ko na agad bumalik pero pinigilan ko dahil alam kong itutulak mo din akong palayo dahil ayaw mo ko maging rebound. Bakit parang kilalang kilala niya ako? Lesay, paano? Uwi na ako? Ha? Uuwi na siya?